Sa katapusan pa po ng Hunyo, inaasahang darating sa bansa ang aangkating bigas sa pamamagitan niya ng government to private importation. Problema po yan. Lalo pat pang ilang araw na lang ang reserbang bigas ng NFA, yung tinatawag na buffer stock, na pangontra sa biglaang pagtaas ng presyo sa merkado. Yan ang tinutukan ni Ray Albi. Sa sariling monitoring ng Department of Agriculture, pumalo na sa 38 pesos kada kilo ang prevailing price ng regular milled commercial rice sa Metro Manila. Kumpara kahapon, mas mataas na ito ng 2 piso at 3 piso ang itinaas kumpara sa presyo noong nakaraang buwan. Kukunti lang naman ang tubo sa bigas. Patong lang kami dyan ng 2 pesos. Normal pa raw ang pagtaas na yan ng presyo ayon sa National Food Authority o NFA. Papasok na kasi ang tag-ulan na siyang lean months o panahon na manipis ang supply ng bigas. Ang iniiwasan daw nila ay ang malakihang pagsipa ng presyo ng commercial rice. Pwede kami pag lean months ay ma-impluensyahan namin yung presyo ng bigas na hindi siya tumaas ng husto dahil we could flood the market with NFA rice. Para magawa yan, kailangan na nilang mag-angkat ng murang bigas. Matapos ang matagal na pagkabinbin ng hiling nilang mag-import, inaprubahan na nga kahapon ng NFA Council ang importasyon. Pero sa halip na government to government, magiging government to private na ito. Ayon kay NFA Council Chair Secretary June Evasco, mas competitive, transparent at less corrupt kumpara sa government to government importation. Sa government to private importation o G2P, private exporters daw mula sa ibang bansa ang magbibid sa NFA. Gusto namin tignan yon sa isang magandang pagkakataon na kung sana ay hopefully sana ay magkaroon mas mababa ang presyo makuha namin. Ang kaso, mas matagal palang panahon ang guguguli na proseso ng government to private importation. 18 days ang proseso ng government to government importation. 28 days naman ang government to private. Di pa kasama ang shipping. Kaya ang aangkatin nilang bigas sa katapusan pa ng Hunyo inaasahang dumating. Ang problema, NFA na ang nagsabi, nasa 8 days na lang ang kanilang buffer stock o reserbang bigas. Malayo yan sa required na 15 days buffer stock na katumbas ng 490,800 metric tons. 30 days buffer stock naman ang kailangan sa lean months o panahon ng tag-ulan. Gayunman, sa monitoring daw ng NFA, sapat pa rin ang supply ng bigas sa bansa kung bibilangin pati ang mga stock ng mga commercial supplier. Bumibili rin naman daw sila ng palay mula sa mga lokal na magsasaka pero nasa 200,000 na sako lang ito mula noong Enero. Gustuhin man daw ng NFA na bumili ng maraming palay sa mga magsasaka, hindi naman daw nila kayang tapatan ang buying price ng mga private trader. Hindi naman daw nila pwedeng basta-basta na lang itaas ang NFA buying price dahil baka magtaas din ang mga private trader. Resulta, baka lalong magmahal ang bigas. Lay Alviz, Nakatutok, 24 Oras.